Are you okay, Bianca? Anong masakit sa'yo? Bakit ba kayo mantong sa sakitan ni Dorothy? Tanong ni Wilbert sa umiiyak na si Bianca. Wilbert, kinukuha niyo sa akin si Connor eh. Pinaparatangan niya ako na mga bagay na alam ko naman na siya itong gumagawa. Naiinis ako kasi wala akong ebidensya para patunayan kong mga bagay na yun. Tapos siya, ako pa yung pinaparatangan at tinatakot niya na makakarma. Hindi naman naiintindihan ni Wilbert ang mga sinasabi ni Bianca. For him, away babae lang iyon at hindi na dapat siyang makialam, kaya nakinig lang siya ng makinig habang nagkakwento si Bianca. It's all right, Bianca. I understand you. Huwag mo nalang estresin ang sarili mo. Dahil kahit na anong pananakot na gawin ni Dorothy, ay hindi magbabagong katotohanan na ikaw nang pinakasalan at asawa ngayon ni Connor. Understand? There is nothing for you to worry about. Payo ni Wilbert kay Bianca. Thank you, Wilbert. Salamat sa pakikinig ha. Hindi ko kasi masabi mga gusto kong sabihin kay Connor dahil baka hindi siya maniwala sa akin. Ilang sandali lang ay dumating na si Connor galing sa labas. Lumapit ito sa dalawa at baka sa mukha nito ang problema. Naisip ni Wilbert na kailangan munang mag-usap ng mag-asawa kaya nagpaalam muna siya sa mga to. Maiwan ko na kayo dyan. Paalam niya sa mag-asawa. Nang si Connor at Bianca na lang ang tao ay dito na napahihilot ng sentido si Connor. Wala itong kibo ngunit mukhang dismayado. Sorry sa nangyari. Magpapaliwanag sana si Bianca tungkol sa nangyari at sasabihin sana niya na itong si Dorothy ang nauna kaya nga lang ay hindi pa man din siya natatapos magsalita ay nagsalita na rin si Connor. Okay na yun, okay? I'm not mad at you. Pero nakikiusap ako na please lang wag na sanang mauulit. A tired Connor said. Okay, hindi na mauulit. Nilambing na lang ni Bianca ang asawa at yumakap. As long as she wants to tell everything to Connor, she had given no chances for this time. Thank you, Bianca. Thank you. Yumakap pabalik si Connor sa asawa at kumuha ng lakas. Paglabas nila, naging tampulan na sila ng mga usap-usapan na naman. Ngayong araw din kasi na-reveal ang status nilang dalawa kaya naman ang ilan ay muli na namang nagtaas ng kilay. They don't like Bianca this time. Mas pinaniwalaan ng tao si Dorothy. Kaya naman naniniwala sila na may ahasan na nangyari. Hindi na lang pinansin ni Bianca ang ilang bulong-bulungan na kanyang naririnig. For her, nagtagumpay man si Dorothy na sirain siya sa mga tao. Pero panalo naman siya dahil hindi siya nasira nito kay Connor. Instead, ipinakilala pa siya nito sa lahat ng tao na naroon bilang asawa, including to Connor's father. At that night, everyone congratulated them. Ang ilan ay natuwa, ang ilan naman ay hindi. Connor knows that and he does not care. Mahal niya si Bianca at hindi na magbabago yun. Kinabukasan, nakatakda ng i-cremate ang labi ni Mrs. Corazon at syempre hindi mawawala ang kanyang pamilya. Present din sa cremation ang matalik na kaibigan ni Connor na si Warren. Hindi raw ito nakarating kahapon sa burol dahil may emergency sa kanila. Nagkaroon man ng lamat ng pagkakaibigan ng dalawa ay isa sa nakapagpagaan ng pakiramdam ni Connor ang presensya ni Warren. Ibig sabihin ay kaibigan pa rin ang tingin ni Warren sa kanya sa kabila ng lahat. Iba naman ang naging tingin ni Bianca kay Warren. Pakiramdam niya ay meron talagang malinong araw na pumunta si Mrs. Corazon sa mansyon at ayon nga kina Lydia ay naroon din si Warren noong mga oras na yun. At yun ang gustong alamin ni Bianca. Bianca, kamusta? It's been a long time. Hindi mo ata ako binabate. Saad ni Warren na umalis saglit si Connor para may kausapin. No, Warren. Balak talaga kitang kausapin. Marami akong gustong itanong sa'yo. Sagot naman ni Bianca habang nagkukuyos ang kamao na nakapatong sa kanyang mga binti. Really? What a surprise. Ano ba yun? Umayos pa ng upo si Warren at sabik na hinintay ang sasabihin ni Bianca. At dahil may mga ibang taong maaaring makarinig sa sasabihin ni Bianca ay tumayo siya. Sumunod ka sa akin. Pasimpleng sabi niya kay Warren. Oo, sinundan naman ni Warren si Bianca at sa isang walang taong lugar ito huminto. Dito na namulang mga mata ni Bianca at nagtanong na kay Warren na derechahan. Anong ginagawa niyo ni Dorothy sa mansyon noong araw na pumunta si Mrs. Corazon? Ano pag-uusap ang nagkaroon at bakit tumagal si Mrs. Corazon doon sa itaas ng halos 20 minutes?
Did you did something para sumama ang loob niya, ha? Anong ginawa niyo sa kanya para atakihin siya sa puso? May gigil na pagkakatanong ni Bianca sa binata. Hindi inaasahan ni Warren na magtatanong ito ng ganoon. Hindi niya ina-expect na malalaman ni Bianca ang tungkol sa pagpunta niya sa mansyon. Ha? Yun ba? Ano pa ba? Di dinadalaw ko si Dorothy. Pumunta si Tita Corazon dahil hinahanap ka niya. Nakipagkwentuhan tapos umalis din pagkatapos. Bakit mo na itanong? Hindi na nagkaila si Warren dahil sa mukha pa lang ni Bianca ay mukhang siguradong sigurado ito sa iniisip. Para kay Warren din ay wala siyang naging kasalanan sa kung ano man ang nangyari. Nataon lang na nandoon siya. Bakit Bianca? Why are you looking me like that? Kung makaarte ngayon si Warren ay parang inosente siya sa sinasabi. Hinawakan niya pa sa balikat si Bianca at nilapit ang muka. Siyempre, hindi kumbinsido si Bianca sa sagot ni Warren at buwang nasa isip niya nakasabwat ito kaya balak niyang barahin ito. Hahawiin sana niyang kamay nito na nakahawak sa balikat niya kaya lang ay bigla siyang naistatwa dahil biglang dumating si Connor at nabutan sila sa ganong posisyon. Bianca! Matigas na pagkakasambit nito sa kanyang pangalan. Nakakunot ang noo ni Connor at tila ba parang nagdududa. Agad na inalis ni Warren ang kamay niya na nakapatong sa balikat ni Bianca. Kung titignan ay para silang mga napaso. Si Bianca hindi nagawang makapagpaliwanag kaya para bang nakaramdam ng selos si Connor. O Connor, we are just talking about. Maging si Warren ay parang nailang sa klase ng tinginan ni Connor kaya naman pinagtanggol niya si Bianca. I know Warren, I have no question. Kailangan na kasi naming iuwi ang abo ni Mommy. Sasama ka ba sa mansyon? Ito yung ugali ni Connor na pilit niyang binabantayan, ang malunod sa matinding selos. Kaya naman inisip na lang niya na magkausap lang talaga ang dalawa. He trusts Bianca now. He trusts their marriage. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Bianca dahil walang anumang naging tanong si Connor. Umuwi sila sa mansyon ng sweet pa rin sa kanya si Connor. Kaya nga lang iniisip pa rin niya kung ano ba talaga ang nangyari noong araw na atakihin si Mrs. Corazon. Samantala, hindi talaga tumitigil si Dorothy hanggang ngayon. She doesn't feel any guilt. In fact, even on social media ay sinisira niya pa rin si Bianca. Buhat ang nangyari sa burol ay hindi niya matanggap na malaman na kasal na pala ang dalawa. Lalo siyang na-trigger na gumawa ng mga bagay na makasira kay Bianca. I know you're jealous that I can make my name without a man. It's like you have a fetish for copying me any way you can, from the shoes to the clothes, to the coats, to the boyfriend. You can take his cash, but you're still the cheaper version. You can make believe that you're the bigger person. Pretend you're not talking shit online with your friends. Tweets and receipts won't stay behind the curtain. You think you won cause you got the man? But honey, you'll always be a fan. Kill them with kindness and truth always comes to light. No need for trying. When God's timing is always right? Why don't you calm down? You can't help it. You're obsessed. Who's the bad liar now? Post ni Dorothy sa kanyang social media na umani ng maraming reaksyon. Siyempre sa kanya pumanig ang mga netizen bilang dati nang ni-issue si Bianca at Connor. Sa pag-amin ng dalawa ay lalo na nanggigigil ang mga tao dahil parang ang lumalabas ay inahas nga ni Bianca si Connor. Pero itong si Connor, si Bianca lang ang pinaniniwalaan niya. Sa kabila ng nasabing may pinag-aralan siyang tao ay isa-isa niyang nireplyan ng mga nag-comment sa post ni Dorothy at pinagtanggol ang asawa. You guys don't know what's happened behind. You should shut your mouth dahil wala kayong alam. I will sue all of you kapag hindi niyo nilubayan ang asawa ko. Reply ni Connor sa lahat. Connor's POV. Hindi pa ako tapos magluksa sa pagkamatay ni Mommy. Nandito pa rin yung sakit sa dibdib ko. Araw-araw pinipilit ko lang na maging malakas sa harap ng asawa ko dahil alam kong nasasaktan din siya kapag malungkot ako. Nalulungkot naman ako kapag alam kong masasaktan siya kaya ngayon. Hindi man siya magsabi pero alam ko na apektado siya sa mga masasakit na salita tungkol sa kanyang mga naririnig. I try to ignore it but I love my wife so much. Kaya napatol ako sa mga pangit na comment na nabasa ko sa post ni Dorothy. Ngayon parang mas pinoproblema ko pa to. Itong si Dorothy, hindi na lang siya magpasalamat at gumaling siya. Hindi yung ganitong gumagawa siya na ikakasira ng asawa ko. Si Bianca na ang asawa ko kaya hindi na mangyayari yung gusto niya na magkabalikan kami. Yes, gusto ni Dorothy na magbalikan kami. Noong nasa mansyon pa siya tinahalagaan ko ay inakit niya ako at kamuntik nang may mangyari sa amin. Kung hindi lang ako nakapagpigil.
Tinanggihan ko siya kaya gigil na gigil siya ngayon. Hindi kasi pwede yung gusto niya, although nakakahinayang nga ang pagmamahal ko na sinayang niya. Oras na para mag-move on siya. Gusto ko sanang kausapin siya para itigil ng ginagawa niyang pamamahiya sa asawa ko. Kaso, kilala ko si Dorothy. Habang pinapansin siya mas lalo siyang nanggigigil. Kaya naman ang ginawa ko na lang ay huwag siyang pansinin. It's been exactly 10 days since mom left. Totally, malungkot pa ako't iniintindi ko si dad. Iniintindi kong kumpanya at marami pang negosyo namin at iniintindi ko rin ang asawa ko. Sobrang tahimik niya at hindi ako sanay ng ganito siya. After work, pwede ba tayong lumabas? Mamasyal? Sobrang stress ng linggong ito kaya deserve siguro nating mag-unwind. What do you think, babe? Kumakain kami ngayon ng almusal at maya-maya lang ay papasok na ako sa opisina. Ayokong umalis ng ganitong asawa ko kaya naman naisip kong yayain siya lumabas. Saan, babe? Mukhang magandang idea nga yan. Sagot naman ng asawa ko sa akin na may kinangang mga mata. Sa mall? Sine? Anywhere. Saan mo ba gusto? Alok ko sa kanya. Gusto ko sanang puntahan yan lahat kaso baka mamaya may marinig na naman ako masama galing sa ibang tao. Bigla ulit na namlay ang mga mata ni Bianca. Babe, hinawakan ko ang isa niyang kamay at sincere na kinausap siya. Kung palagi mong iisipin ang sasabihin ng iba, hindi ka talaga magiging masaya. Ako, kilala kita at kahit na anong paninira pa ang gawin nila sa'yo, hindi ako makikinig dahil kilala kita. Dahil mahal kita. Thank you, babe. Tama ka. Sige, payag na ako na lumabas tayo mamaya. Wala nga pala akong dapat na ipangamba kapag kasama kita. Oo naman, magtiwala ka lang sa asawa mo. After we ate breakfast, nagpaalam na ako kay Bianca na papasok na ako sa office. Exactly 5:30 ko kako siya susunduin at umalis ako ng may ngiti sa labi. At the office, isang katarabang trabaho ang bumungad sa akin. Pirmahan dito, meetings doon, sobrang toxic pa ng ilang investor kaya nahirapan akong ibalik ang mood ko kaninang umaga. Sumabay pang ilang empleyado na tanong ng tanong tungkol kay Bianca at Dorothy. Kaya nasampulan sila ng init ng ulo ko. Sinisanti ko sila. Hapon na nang humupa ang inis ko, sakto kakot. Malapit na ako umuwi kaso ito naman si Dorothy tawag ng tawag. Shit, hindi ko sinagot. When exact 5, nag-out na ako sa office. Oras na para sunduin ang asawa ko at tinext ko na lamang siya na sa baba ako maghihintay. Exactly 5:20 nang i-text ko si Bianca and exactly 5:30 nang bumaba siya. I'm still fascinated with my wife. What she's wearing suits him. It's so beautiful. She was wearing a white floral dress. Something in her pure and innocent personality. All my anger, stress, worries fade away. Isang halik sa pisngi ang pambati niya sa akin nang makasakay siya sa sasakyan. I'm obsessed with my wife. Hindi nagbabagong pagkakasabi kong makasama siya araw-araw at mas lalo pang nadadagdagan ang pagkahumaling ko sa kanya. Hindi ko nga agad pinandar ang kotse at humirit muna ako ng halik sa kanya. I kissed her soft and sweet lips that long for 5 minutes. Mabilis na naginit ang aking sistema at pinagapang ang kamay ko sa ilalim ng kanyang bestida. Bianca, stop me. Babe, mamaya na lang, okay? Sige, I'm sorry. Ikaw kasi, inaakit mo ko. Medyo bitin talaga ako sa halikan namin pero may mamaya pa naman. Sa akin lang naman ang katawan ng asawa ko kaya anytime na gusto ko, siya ang kininay po pwede. Mamaya ha? May pagkapilyo kong tanong sa bipiga sa makinis niyang hita. Oo, 6:00 na mahigit na makarating kami sa mall. Sarado ng sinihan kaya naman sa isang Korean resto na lang kami kumain. I choose to eat para walang gaanong tao. Ako nang umorder ng pagkain naming dalawa. Habang naghihintay ay siya ako sa kakatingin sa magandang mukha ng asawa ko. Why so pretty, babe, ha? Ilang sandali pa'y dumating ng order namin. Isang bowl ng noodles para sa akin at isa para kay Bianca. May mga in-order din kami ilang Korean food na hindi ko pa natitikman kaya excited na talaga ako matikman. I'm about to eat when I noticed na parang ang langkit ng tingin ng waiter sa asawa ko. May pangiti-ngiti pa ito habang nagsaserve. Sa amin lalo na kay Bianca. Tila ba parang nagpapakyut ito sa asawa ko. Hindi ko naman siya masisisi dahil maganda naman talaga si Bianca. Kaso parang tignan mo asawa ko na parang hinuhubaran mo na ay ibang usapan na yun. Excuse me, our orders are complete already. Ano pang tinitingin-tingin mo sa asawa ko? Pigilinis kong sabi. Wala naman po, sorry po. Sagot ng nasuplang waiter, sabay alis. Napahilot ako ng noot, nag-umpisa ng kumain.
Si Bianca hindi niya ginalaw ang kanyang pagkain. Connor, parang napahiya ata yung waiter sa approach mo, sabi ni Bianca sa akin. Bigla ko tuloy tinigil ang aking pagkain. Hindi yun, he deserves to be treated like that. Akala niya ba, hindi ko napansin na kulang na lang ay hubaran kanya ng tingin. Tss, lalaki rin ako babe, at alam ko ang ganong klase ng tingin. Swerte pa nga niya't hindi ko kinausap yung manager nila eh. Ibang usapan talaga pagdating sa mga bagay na pag-aari ko. Ni tingin ay bawal. Wag mo na lang paubutin sa ganun. Kumain na lang tayo at wag mo na siyang idagdag sa stress mo. Anyway, sobrang siloso ata ng asawa ko ngayon. Hindi mo ako masisisi babe. Kahit sino naman ang magmay-ari sa'yo ay tsak na ganun din ang magiging reaksyon kapag may gusto magpapansin sa'yo. Tama ka, kumain na lang tayo. While we are eating, my phone keeps vibrating on my pocket. Someone is calling me and I know it was Dorothy. Hindi ko nga lang alam kung bakit tawag ng tawag ang babaeng to sa akin. Kung sasabihin niya may sakit na naman siya. Hello? No nang isasagot ko sa kanya. After we eat, naglakad-lakad kami sandali sa mall. Binili ko si Bianca ng mga bagay na sa tingin ko'y kailangan niya. At pagkatapos ay dumiretso kami sa isang upang magpamassage. Good thing na naisipan namin magpamasahe dahil na-relax talaga mga katawan namin at nakondisyon. Lalo na ako. Feeling ko'y naalis ang bigat ng katawan at isipan ko, kaya naman niyaya ko kaagad ang asawa ko na umuwi sa mansyon para naman makapag-loving na kamit makarami. Matagal-tagal na rin may nangyayari sa amin ni Bianca, ngunit hindi pa kami nakakabuo. Magpapalit lang ako ng patulog, babe. Paalam niya sa akin. Babe, much better kung wala kang suot. Sagot ko naman sabay hila sa kanya patungo sa kama. Wala nang nagawa si Bianca nang ihiga ko siya sa kama namin at inubaran ko siya ng damit. Nakapikit lamang siya habang pinapaligaya ko maselang parte ng kanyang katawan. Connor, paulit-ulit na sinasabi niya habang sabu-sabunot ako sa buhok ko. Hindi ko na malayan kung aawatin ba ako o mas lalong ididiin. Sa pagkasabi ko'y agad kong pinasok ang aking sandata. Hindi ko lang maintindihan ang sarili ko dahil ibang-iba talaga ako pagdating kay Bianca. Kahit na noon pa man hindi ko pa siya asawa. Every time na magsasex kami naroon yung iniisip ko na kailangan kong iparamdam sa kanya na hindi niya kailangang maghanap ng iba. Every time I am inside of her, naisip ko na paano kung maboringan siya kaya naman kada may nangyari sa amin sinisigurado kong fully satisfied siya. Kagaya ngayon, ang lakas ng ungo niya at sa pagkakataon na to ay sabay kami nakaraos. Nakahawa siya sa batok at ako naman ay panay pa rin ang halik sa kanya. Sobrang satisfied ako sa pagniningin namin. Hindi masyadong matagal pero napakasarap. After that, nagpaalam siya sa akin na maliligo lang muna. Sige pero baka pag naamoy kita, baka may round 2 pa. Walang problema. Maloko sagot niya sabay tayo sa higaan na walang kahit na ano saplot. Ako naman ay umidlip na muna dahil sa pagod at ng maalimpungatan ako'y payapa na rin natutulog sa tabi kong asawa kong nakayakap. Buwat nang magising ako hindi na ako dinalaw ng antok. Kaya naman bumangon ako para uminom sana ng wine, kaya nga lang bigla ko nakita ang phone ni Mommy sa drawer. Naisipan kong kunin yon bago bumaba. Habang umiinom ako sa babay naisipan ko tong kalikutin. Sino nga kayang huling kausap ni Mommy bago siya atakihin? Bigla ko naitanong sa sarili ko. Isang lagok sa wine at pagkatapos ay kinutinting kong cellphone ng ina ko. At pagkatapos ay dito ko na nakitang call history kung saan si Bianca ang huling katawagan niya at ako naman ang huling tinawagan niya. I feel dangerous with that kaya muli ako napainom ng wine at ninala ko ng daliri ko sa messages. Puro tungkol sa business ang laman ng inbox ni Ma'am kaya noon binasa ko pa rin isa-isa. Wala namang mali kaya naisip kong bitawan na sana yung phone kaya nga lang nang mapansin kong isang save messages at isang audio recordings. Mas inuna kong buksan ang recording kesa sa save messages at nakatihan ko itong pakinggan. Nagulat ako sa akin narinig at para bang bigla ko nang hina. It was a recording from Mom where she records the conversation of Dorothy and Warren. Isang mensahe na alam kong sinadya ni Mommy na i-record upang gawing ebidensya at malamang ko ay dito na rin inatake ang Mommy. May plano ako. Ano na naman yun? Si Bianca. Masyado na siya maraming nalalaman tungkol sa akin kaya kailangan ko na siyang turuan ng leksyon. Alam na ni Bianca na wala akong sakit at alam ko rin na hindi siya titigil hanggat hindi niya ako naibubuko kay Connor. Ganitong plano ko. Ipapadukot ko siya at ipapadali sa 3 o 5 lalaki. O sa mas marami pa para naman maalis ang katin niya sa katawan. Siguradong kapag baboy na siya, ay pandidiriya na siya ni Connor. Pero syempre, bago ko siya ipababoy, ikaw muna yung unang dadali sa kanya. Okay ba yon? Baliw ka ba? Nakita mo patay na patay ako kay Bianca.
Bakit ko siya ipapagang kung pwede namang ako na lang tumira sa kanya? Ikaw, hindi mo nga magawang kunin siya kay Connor Noon ko pa nakikitang may iba kang pagtingin kay Bianca. Pero wala akong nakikitang ginagawa mo. Torpe. Hindi naman sa torpe. Hindi ko lang basta gusto si Bianca. Mahal ko na rin siya. Kaya wala akong ginagawa ay dahil hinihintay kong matapos yung lintik na kasunduan nyo. Talaga ba, Warren? Sige, sabi mo Ganito na lang. Once na mabalitaan ko nagkabalik na si Bianca, doon ko isasagawa yung plano. Ipapadukot ko siya at dadalhin ko sa'yo. Ang gusto ko'y babuyin mo siya hanggang sa ariin mo na siya. Make videos scandal or any proof na magpapatunay na nagpapadali siya sa'yo. Do whatever you want to her and make sure na hindi lang ikaw magbe-benefit sa gagawin ko. So far, medyo nagiging okay na kami ni Connor, kaya kailangan kong kooperasyon mo. Malinaw na ba sa yung plano? Oo, malinaw na malinaw. Mga pag-uusap sa naturang recordings. Putang ina nyo. Hayop ka talaga. Kahit kailan, Dorothy. Ikaw ang papatayin ko. Hayop ka. Gigil na gigil ako sa mga oras na ito at masasabi ko talagang hindi ko na kayang kontrolin ang galit ko. Sabi ko na nga ba ay hindi ko na dapat pinagkatiwalaan si Dorothy dahil simula pa lang noong simula ay walang hiya na talaga siya. Ako nang papatay sa'yo, Dorothy. Anong gagawin ni Connor ngayong nalaman niya ng tunay na pagkataong meron si Dorothy at sila ni Warren ang dahilan kung bakit ito inatake? Mapagbayad kaya niya si Dorothy at Warren? Katapusan na ba ito ng kasamaan ng dalawa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.